Nabawasan ang bilang ng mga magsasaka dahil sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Pero noong Disyembre, tumaas ang kabuuang bilang ng mga may trabaho dahil sa Christmas season. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Disyembre 2024. Mula Nobyembre hanggang Disyembre, mahigit 600,000 na mga Pinoy ang nagkaroon ng pagkakakitaan. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, 96.9% ng mga Pilipino ay employed o may negosyo. Kung titignan ang mga sektor na may pinakamaraming bagong pasok noong Disyembre, nangunguna ang transportation at storage na may mahigit 250,000 trabaho, na sinundan naman ng construction at administrative support. Karamihan dito ay doon sa passenger transport by road. And sa tingin ko ito ay effect talaga ng ating holiday season, ano? Kasi ang malaki dito yung sinasabi ko kanina, airport shuttles, so yung mga dumarating, mga taxi cab. So that's mainly due to activities related to the holidays. Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga underemployed sa bansa. Signal na may mga Pinoy na gusto pang madagdagan ang kanilang trabaho o tuluyan nang mapalitan ito. Ayon rin sa PSA, ang agriculture at forestry ang may pinakamalaking drop sa employment, sinunda ng manufacturing, iba pang service activities at wholesale and retail trade. Sabi ni Mapa, ang pagbagsak sa pagsasaka at pangingisda ay epekto pa rin ng sunod-sunod na bagyo sa bandang katapusan ng taon. Ang malaking pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa growing of paddy rice, planting, transplanting, and other related activities. Kasama na rin ang hog farming, growing of corn except young corn or vegetable, at growing of other vegetables, melons, roots, and tubers. At bagamat booming ang manufacturing industry sa bansa, may mga sektor pa rin na humina, lalo na ang may mga ugnayan sa crop farming. These are not the usual manufacturing na nakikita natin in terms of electronics, but doon sa specific areas, no? So rattan na very specific to banig making, bamboo basket making. Mas maraming Pilipino ang may hanap buhay nitong Disyembre, pero hindi pantay ang naging epekto nito sa mga industriya. Malaking dagok ang tinanggap ng agriculture and forestry dahil sa mga serye ng bagyo, habang lumakas naman ang transportation and storage sa gitna ng holiday rush. Sa harap ng mga pagbabagong ito, nananatiling mahalaga ang pagtututok sa mga sektor na pinakaapektado. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.